Mula nang maganap ang World Conference ng 2025, naglakbay ako at nasaksihan ang nakakaantig na mga pangarap ng isang bagong komunidad at ang mga hamon na kinakaharap natin. Bilang mga leader ng simbahan sa mundo, pinagdasal at kinag-isipan namin ang dalawa. Sa isang kamakailang pulong ng pamunuan, ibinahagi ni Apostle Richard James ang isang panalangin na sinasabing galing kay Sir Francis Drake, isang manlalakbay noong ika-17 na siglo. Makikita niyo ang link sa description ng video na ito. Ang panalangin ay humamon sa amin na mabagabag kapag kami ay lumayag ng masyadong malapit sa pampang, kapag natupad ang ating mga pangarap dahil lang sa kaunti lang ang pinangarap natin. Ang makapangyarihang paalala na ito tungkol sa ating pagkadisipulo ang nagtulak sa amin na magtanong, ano ang hitsura ng ating mga karagatan sa kasalukuyan? Isipin natin ang ating simbahan, hindi bilang isang nag-iisang barko, kundi bilang isang malawak na pandaigdigang plota na naglalayag sa mga hindi tiyak at pabago-bagong karagatan. Mula sa mga makasaysayang barko hanggang sa maliksi at maliliit na bangka, lumulunsad tayo mula sa iba't ibang daungan na humaharap sa natatanging agos. Ito ay isang plota. Pinagbuklod ng isang banal na atas mula sa doktrina at mga tipan 163 upang lumikha ng mga landas sa mundo para ang kapayapaan kay Kristo ay maging totoo at maranasan sa ugnayan at kultura. Ang ating patutunguhan ay talagang malinaw. Upang makapagtatag ng mga bagong pamayanan ng mapayapang kaharian ng Diyos dito sa daigdig na nailalarawan ng pag-ibig, biyaya, pagkabukas palad, katarungan at kapayapaan. Ang paglalakbay na ito ay hindi angkop para sa mga matatakutin. Ang agos ng ating panahon ay napakalakas at pabago-bago. Ayon sa payo ng doktrina at mga tipan, 163, talata 3, banayad ngunit makapangyarihang impluensya. Ang ilan na nag-aamkin ng pangalan ni Kristo. Naghahangad na paghiwalayin tayo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pader, nagawa sa takot at pagtatangi. Ang banal na kasulatang ito ay nagdibigay ng babala na anumang bagay na nagpapatigas sa puso ng isang tao laban sa kanyang kapwa ay hindi nagmumula sa Diyos. Tayo ay inaanyayahang buong tapang na hamunin ng mga kalakarang iyon at itaguyod ang kapayapaan ng buong katapatan ng ating puso. Para makatawid sa mga sitwasyong ito, kailangan natin ng propetikong imahinasyon at propetikong liksi. Imahinasyong propetiko ang ating banal na kompas na gumagabay sa atin patungo sa kinabukasan na ninanais ng Diyos. Nakakatulong ito sa atin na isipin ang bisyon ng Diyos para sa shalom, lampas sa matinding katotohanan ng isang mundong nahahati, nagdibigay sa atin ng kumpiyansa na ang saganang pag-ibig ng Diyos na nagpapagkasundo, hindi kakulangan o takot. Ang huling salita. Pinapalakas natin ang paglalakbay na ito at nagkakaroon tayo ng lakas ng loob sa pagbabahagi ng mga kwento ng pag-asa sa buong armada. Kung ang imahinasyon ng ating kumpas, ang propetikong liksi ang paraan ng ating paglalayag. Ang Espiritu Santo ay ang hangin. Ang ating mga pinagkukunan, oras, kakayahan, kayamanan at mga patutuo ang mga layag. Ang sagradong tungkulin natin ay ang basahin ang ihip ng banal na espiritu at iakma ang ating mga layag, hawak ang ating mga plano ng may bukas na palad, pagkatuto mula sa matapat na mga eksperimento at makisama sa gawaing pagpapanumbalik na kasalukuyan ng ginagawa ng Diyos. Kaya't yakapin natin ang ating banal na paggambala at hilingin sa Diyos na palawakin ang mga abot-tanaw ng ating mga pag-asa. At bigyan tayo ng sapat na tapang upang mangarap ng mas buong loob. Tipunin ang iyong tauhan. Sama-sama nating tuklasin ang mga bagong landas para sa kapayapaan na inihahayag ng Diyos sa inyong pamayanan at yakma ang mga layag ayon sa pangangailangan upang masalo ang ihip ng hangin ng Espiritu at sundan si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Halina't maglakbay tayong magkakasama. Sapagkat kapag nawala sa paningin natin ang pampang ng mga nakalipas na, matutuklasan natin ang makatarungan at mapayapang komunidad na ipinapatawag ng Diyos na ating itatag.